Kasi may connection po ito. Ha? Good evening, Mayor, and welcome to The Big Story. Good evening, Seth. Good evening, Sonia and Pauline, and to our viewers. Thank you for having me. Well, Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Seth, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Hay nako, anong sabi natin, ano? Delikado. Ako, this is my opinion lang. Involved si Marcos dito. Involved si BBM dito sa flood control projects na ito, no? Sa anomalya kasi pinagmalaki niya ito eh. At ibig sabihin, pag pinagmalaki mo sa SONA, garantisado ito. Siya rin naman ang mga pumipirma sa mga budget eh, di ba? No. Pero ito, si Magalong nagpresenta po, hindi, nag-suggest lang, hindi naman ata nagpresenta, sabi niya, meron kaming hawak na ebidensya. Talagang matindi po, grabe po, ang ginamit na term dito ni Magalong ay hindi ko alam kung sugapa ang ginamit niya. Pero ibang klase po ang pangungurakot ngayong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So sa hawak niyang ebidensya, gusto niyang maging isa sa mga investigador. Pero tinanggihan ni Bongbong Marcos. Yan, nakita na po natin, alisin muna natin yung picture ni Magalong dito. Nakita niyo yung reaction. Una pa lang, may sinasuggest na at merong sinasabing hawak na ebidensya si Magalong at si Lacson. Pero iba agad ang reaction ni Claire. Parang defensive, di ba? Sabi nga ni Magalong, na-discuss po natin sa vlog natin kagabi, kung hindi nyo po napanood yun, panuorin nyo, habol po kayo doon. Napaka-sarcastic. Bakit naman ganyan si Claire? Tinira na rin ni Magalong si Claire. Bakit naman ganyan si Claire? Napaka-sarcastic. Hindi naman kami kalaban dito. Magkakampi nga tayo eh. Alam nyo kung bakit? Guilty. Ano yun? Defense mechanism yun ni Claire. So syempre, sabi nga natin, ano ba to si Claire? Nagsasalita ba siya ng sarili niyang boses o ito yung puso at boses ng Malacanang? Ngayon po napatunayan natin, yun po ang lagay. Yun po ang saloobin ni Bongbong Marcos. Ayaw niya dito sa mga investigasyon ni Mayor Magalong. 'Di ba? Nagdudugtong-dugtong eh. Kasi wala namang problema, 'di ba? Tumutulong nga eh. Ang gusto, alam mo gusto? Kung meron kayong ebidensya, i-submit nyo na. Alam mo dating, sino-sino dito? Yung mga kaedad ko, taas ang kamay, 50 plus. Ako po 51. Sino dito? Yung mga, 'di ba ganyan yung mga bida before na yung mga pulis? Merong re-raid din? Nai-intercept yung raid? Bakit? Kasi involved yung bossing. Di ba? At yung bossing, ang nagsasabi, ang nagsisiwalat, umalis kayo dyan, re-raiding kayo. Hindi po nating pinangbibintangan ganun si Bongbong Marcos. Pero nung narinig ko yun, pinasasubmit ni Claire yung ebidensya kay Bongbong Marcos. Isubmit nyo na lang sa presidente kung kayo ay merong ebidensya. Ibang dating. Parang gusto niyang malaman, teka muna, isa ba kami sa dawit dito? Huli ba kami dito? Guilty. Sa akin, guilty. Alam nyo, lagi ko nakakwento rito, madalas po ako manood ng crime investigation. You know? At ito is true to life ha. Yung forensic, hindi katulad sa atin, puro eyewitness. Yung mga investigador, puro eyewitness eh. Yung mga pinapanood ko forensic, may science. Alam nyo daw, yung gumawa ng krimen, 100% pagkagawa ng krimen, aalis. Tapos babalikan niya. Bakit? Gusto niyang malaman kung ano ang status, kung mahuhuli siya. Gusto niyang makiramdam kung hanggang saan ang alam ng otoridad. Kaya biglang pumasok sa isip ko, eto'y akin lang naman. Hindi natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos. Pero parang, ang weird, gusto mong pasubmit sa presidente yung ebidensya, tapos, ngayon, ayaw mo naman pala maging parte ng investigasyon si Magalong. Anong purpose? Di ba ang hirap pag-connect? Ganyan lang naman ang pagtingin sa isang sitwasyon eh. Gusto mong isubmit yung ebidensya, pero ayaw mo siya mag-imbestiga. Wow! Naaamoy nyo ba yung naaamoy ko? Nako, delikado yan. Ay, nako, delikado.
O sige, puntahan po natin, balikan natin si... Ito, pakinggan po natin. Malacanang has respectfully declined your offer to lead the probe. Ano pong sagot nyo? Just, hindi naman ako nagpupumilit eh. Para naman ako nagmamakaawa sa kanila. Hindi naman ako nagpumilit. Nag-volunteer lang ako sa kasakaling wala sila. Kasi wala silang makita pa. Unang-una, just would like to emphasize na the investigation should be conducted by a third party. Mismo. Yan, isa pa yan. Dapat ang mag-iimbestiga third party. Yung pagiging guilty ng Kamara, sabi ni Puno, dapat wag nyo kaming pangunahan kami mag-imbestiga. Nafe-feel nyo yung pagka-guilty? Defensive? Ganito din kay Bongbong Marcos. No? Third party ang mag-imbestiga. Kasi kung ikaw rin, Marcos, ang mag-a-assign, or secretary mo na naman, mamaya si Boying na naman, o ito magkapatid na Rimulya, baka saan tayo mauwi? Di ba? Isipin, no? Baka mamaya i-assign niya si Boying tsaka si yung kapatid niya, basta sila. Si Boying, expertise niya, ang hilig maghanap ng buto. Baka maghanap yan, oy, dito kaya nagbabaha kasi maraming buto. Pambihira, may nalaglag pa saglit. Di ba? So, tama si Magalong, dapat third party mag-imbestiga. An independent body. That is actually the intent. Yun ang gusto kong ipahiwatig sa kanila. Hindi yung mismong mga akusado, kaya yung kung sino yung mga involved, sila rin na mag-imbestiga sa sarili nila. Or kaibigan nung mga akusado, kaibigan nung mga kontraktor. Magkakamag-anak pa man din sila dyan. Kumbaga, it's a question of moral ascendancy. Para mong sinabihan yung kriminal na, okay, sige, imbestiga mo na yung sarili mo, tapos mukha ka na rin ng mga ebidensya, tapos pailan mo na rin yung kaso mo. Ganun ang nangyari. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya hindi po ako nagpupumilit. Nag-volunteer lang po ako. Ayan. Next topic po. Ito, panawagan ko sa mga tatay o sa mga nanay, lalo-lalo na sa mga tatay, wag po nating gagawin ito. Napakadelikado po. Malalagay po sa peligro ang kinabukasan ng ating anak. Hinahanap na ng Transportation Department ang lalaki sa viral driving video kung saan pinagmamaneho ng sasakyan ang kandong niyang batang babae. Ayon kay Secretary Vince Dizon, kumikilos na ang LTO para matrace ang uploader ng video. Una po, bawal yan. Ingatan po natin, bawal yan ha. Maputol ko, bawal po yun. Hindi po pwede mag-drive ang isang bata. Ngayon, sasabihin siguro yung tatay pinagdadrive. Ito, payo ko lang naman, no? Hindi po natin alam kung may airbag po yung sasakyan na yan. Pero karamihan po ng sasakyan ngayon ay may airbag na. Huwag po kayo magpapadrive ng bata or huwag kayo magpapaupo ng bata sa harap. Dahil pag kayo nabangga at lumabas yung airbag na yan, yung airbag na instead na proteksyon ng inyong anak, yaan pa ang ikamamatay niya. At best, yaan pa ang magiging cause ng critical, significant injury or major injury or yung panghabang buhay na pagsisisihan ninyo. Nasako na. Kasi delikado po yan. Kaya nga dapat kahit dalawa lang kayo ng anak ninyo, lalo't maliit pa, doon sa likod. Wag po kayo ako naman concerned lang dito. 'Di ba? Napakadelikado po ng yung airbag po kasi may purpose po 'yan. Makakatulong po ng malaki 'yan pag tayo ay nabangga. Pero tayo ay may edad na, yung matatanda na. Pero kasi yung lakas nung labas nung airbag, tatapon talaga ang bata ron. Delikado. Baka mabali pa ang liig. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Mismo. Tapos musmus pa. Kasabay ng issue, muling nagbabala ang kalihim sa mga pasaway sa kalsada. Sumunod na lang tayo, huwag na tayong pasaway. Kasi ang problema sa pagiging pasaway, kung may maaksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon.
Yan, hindi lang kulong, yung ano, sabi nga, pagka merong batas, in a way, ako I believe in this, pag may batas, sundin natin, wag tayong pasaway. Kasi that is God's protection para sa atin. Nilagayan ng Diyos, hinayaan ng Diyos mailagay yan, protection natin yan. Diba? So, wag tayong pasaway. Delikado talaga para sa bata. O wag pong kakalimutan ha, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. At may nakalabas po dyan. Panuorin nyo yung link na ito. O, maganda po yan. Ha? Konektado po yan dito. Okay, maraming salamat po. God bless.